Kuha all! Bata! Kita ko inagis dito. Nang ma-rescue ng Barangay Security Unit ng San Jose Antipolo City ang inabandonang sanggol sa kahabaan ng Marilake Road, agad na dinala ang bata sa pinakamalapit na ospital para masiguro ang kalusugan nito. Dito na inako ng City Social Welfare and Development Office ng Antipolo ang responsibilidad na hanapan ng tamang matutuluyan ang iniwang sanggol. Si Fresian Canlas, officer in charge ng CSWD ng Antipolo, ang naatasang mag-asikaso ng mga susunod na hakbang para maisaayos ang kalagayan ng bata. We refer her sa child caring agency. At doon, yung mga child caring agency natin, sila yung mag-work out naman ng proper case management o proper intervention para doon naman para sa kanya. No? Possible yung adoption, lalo sa case na na-abandon, wala tayong immediate family na na-identify, ang laging option natin sa kanya is adoption sa forever family niya, magiging forever family niya. Pero, hindi basta-basta ang pag-ampon sa mga inabandonang bata. May tama at legal na proseso para rito. Meron tayong batas, yung Republic Act 8552, yung Domestic Adoption Act of the Philippines, na ngayon, very recent lang, ngayon 2022, na-amend na po sa Republic Act 11642. Na ito po yung tamang paraan na kung gusto mo mag-adopt, ay dadaan ka sa prosesong iyon. Na bawal po kasi yung tinatawag nating direct entrustment. No? Yung isang bata, ipapaampun ko sa'yo, anak ko, ayaw ko na kaalagaan, ipapaampun ko sa'yo. Hindi po pwede yun sa ating batas sa Pilipinas. No? Tulad niyan, si baby, pupunta po sa isang child caring agency, sila po magpaproseso ng dokumento niya. Kung meron naman pong mga willing o mga pamilya o magulang na gusto mag-adopt, sila po ay mag-a-apply. Ang tawag natin sa kanila ay mga prospective adoptive parents na gusto mag-apply. Dumadaan po yan sa matching process. No? Sa departamento po, kayo po ay mag-undergo ng adoption forum para maintindihan niyo po about adoption. Kayo din po ay mag-undergo po ng home study report. May social worker po naka-assign sa inyo to assess your capacity, your preferences. Then, while at the other hand, may mga bata naman po tulad ni baby na mga abandon na may mga social worker din na nag-handle sa kanila na at the end, minamatch po yun. Yung preference ng prospective adoptive parents and needs ng mga bata. Sa pamamagitan ng Republic Act 11642 o mas kilala bilang Foundling Law na kakaamyenda pa lamang ngayong taon, mas pinadali at pinabilis na rin ang proseso ng pag-aampon. Ang kagandahan po dito, yung Republic Act, dati po kasi, yung Republic Act 8552, ito ay socio-legal process. Na ibig sabihin po, dumadaan po yung pagde-declare ng legally abandoned ng bata sa administrative, pero ang adoption po sa korte pa rin. Pero po ngayon, mas pinadali po sa through the Republic Act 11642, magiging administrative process na po siya. Hindi na po dadaan sa korte ang proseso. Sa ngayon, nasa pangangalaga na ng isang child care facility ang sanggol na itinapon sa kahabaan ng Marilake Road sa Antipolo. Dito na rin inihahanda ang mga dokumentong kailangan para sa legal adoption ng kanyang magiging forever family. Ang mga child caring agency po ay katulong po ng DSWD sa pangangalaga po ng mga bata na kagaya ni baby na nauulila or pinabayaan or yun nga po natagpuan or inabandon na po sa mga iba't ibang lugar po dito po sa Pilipinas. Upon admission po, kami po ay nagbigay na sa kanya ng pangalan. Yun po yung first requirements para sa amin kasi to identify the child and to give her proper identification. So meron po siyang pangalan and apelido. Kami din po yung nagbibigay noon. At nire-register po namin yun. And yung dedication po, yun po, makakatulong din yun po sa pag-file ng kanyang birth certificate in the future. Ang process naman po ng adoption, bali dito sa child caring agency ay ipaprocess lahat ng paperwork. So, nandyan po yung barangay certification, police blotter, tapos po yung tinatawag namin na tri-media or yung radio panawagan, and then pinapadyaryo din po ang kanyang kaso. And pag wala po talagang nag-claim sa kanya, then we proceed with the adoption, submission of the documents to the DSWD po. So ang process po around, yung pinakamabilis ay 10 months.
Habang pinoproseso pa ang adoption para sa iniwang sanggol, mananatili muna ang bata sa child caring facility. Isang caregiver muna ang tatayong ina at kakalinga para sa kanya. Nung unang nakita ko siya, nung nayakap ko siya, I pray to God and I thank to Him na she is a precious baby. Hindi siya dapat pinapabayaan lang kahit saan. Dapat siya i-care kasi maraming mga parents na gustong magkaanak. Wait lang po. Ayoko umiyak. Ayun. Hi baby, I know in the future magkakaroon ka ng forever family. And I'm happy kasi isa din yun talaga sa gusto ni God. And masaya ako kasi magkakaroon ka ng forever family and palagi ko po yung pinagpipray sa kanya na magkakaroon sila ng forever family, na maalagaan po sila ng maayos. Bye-bye! Sama ka na kay Papa. Sama ka na. Hindi. Sasama ka na ba? Sama ka na si Papa mo yan. Papa mo ako. Oo. Tara. Yay! Woo! Papa, dyan na mabalikan dalawin mo kami, ha? Gano'n na. Viral din ang post na ito ni El Lisa sa social media. Sa video, makikita ang 1 taong gulang na bata na nag-aagaw buhay sa isang ospital sa Danau, Cebu. Ayon sa uploader ng video, sinaktan umano ito ng kanyang ama at iniwan na ng kanyang ina dahil sa kapansanan ng bata. Sus Mariano Kaindo! Uhaon!